Check, check. Bilang Christians, we are sometimes placed in a conundrum, big word, conundrum, on whether or not patatawarin ko kaagad ang mga nagkasala sa akin or antayin ko na ang proseso ng paghilom, saka ko na patatawarin. Isang mapagpalang araw mga kapatid, at ito ang Diakonos, Bible Study number 27, Glory to God po. Purihin ang Panginoon sa isang napakagandang topic na naman today. Kung wala kang lakad, wala din po akong lakad, tara pag-aralan na natin to. Wala nang intro-intro, Bible agad. Basahin na natin sa Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Lumipat si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses kundi 77 beses, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nais pagsingilin ang mga utang ng kanyang mga alipin. Isang alipin ang may utang sa kanya ng napakalaking halaga na hindi niya kayang bayaran. Sa habag ng hari, pinatawad niya ang buong utang ng alipin. Ngunit paglabas ng alipin, nakita niya ang isang kapwa alipin na may utang sa kanya ng maliit na halaga. Sa halip na ipakita ang parehong habag na natanggap niya, hinablot niya ito at ipinakulong hanggang mabayaran ang utang. Nakita ng ibang mga alipin ang nangyari at labis silang nabahala. Ipinagbigay alam nila ito sa hari. Pinatawag ng hari ang alipin na walang habag at sinabi, Masamang alipin, pinatawad kita sa lahat ng iyong utang dahil nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat na naawa ka rin sa iyong kapwa alipin tulad ng pagkaawa ko sa iyo? Sa kanyang galit, ipinakulong ng hari ang alipin at pinahirapan hanggang mabayaran niya ang lahat ng utang. Tinapos ni Jesus ang kanyang kwento sa pagsasabing, Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Sa kwentong ito ng Bible, it's important to establish na ang unforgiveness ay kasalanan dahil ayaw ito ng Diyos. At ang motibo ng ating pagpapatawad ay hindi gamit ang ating lakas o kakayanan upang maintindihan ang mga punot dulo ng kamalian laban sa atin, kundi dahil una tayong pinatawad ng Panginoon sa ating napakalaki at mahabang listahan ng kasalanan sa Kanya. Amen? Pwede ko bang gamitin ang dahilan tao lang ako at kailangan na iproseso ko muna bago ako magpatawad? Ang unforgiveness ay tulad ng ibang mga kasalanan such as sexual immorality, bisyo, pagiging chismosa. Actually, basahin natin sa Ephesians 4:17-32. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pagpangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita kundi iyong mga pagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot at galit. Huwag na kayong mambulyaw, manlalait o manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. It was rather a long read pero it's necessary to understand that in our old self, matigas ang puso natin. Sa English, ginamit ang term na kalos. No? Ang old self natin, ang galit natin, ayaw nating pahupain sa paglubog ng araw. Ang old self natin, absorbent sa puot at galit. Nambubulyaw, nanlalait at nananakit ng damdamin ng kapwa. Pero ang sabi dito, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mga kapatid, we are to reflect God's image. God's offer of forgiveness is so powerful na kahit si Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik. Si James ay pinugutan ng ulo.
Si Juan, si John ay in-exile. Si Andres ay ipinako sa krus na hugis X. Si Felipe ay ipinako rin sa krus. Si Bartolome ay binalatan ng buhay at pinugutan ng ulo. Si Mateo ay sinaksak hanggang siya ay mamatay. Si Thomas ay sinibat. Si Jude ay pinalo hanggang siya ay mamatay. Si Matias ay binato at pinugutan ng ulo. The disciples suffered greatly to share the gospel of Christ, which is a message of forgiveness. Sa Acts 7:59-60, you'll see what Stephen did habang binabato siya ng mga tao. He said, "Lord, do not hold this sin against them." May tanong ako, why do early Christians can immediately grant forgiveness while they are being hurt, not after being hurt? Simply because, just as Apostle Paul said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Jesus on the cross said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. As Christians, we are to reflect Jesus' example, forgiving people while you are still hurting. Forgive kahit habang binabato ka pa or sinasaktan ka pa. Do not listen to your old self. Your old self will tell you, hindi tama yan. Saka ka na magpatawad. When you face the same ordeal, think of this thing. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. In Christ, you are a new creation. Take a deep breath and try to stay calm. Pag nag-react ka impulsively, pwedeng ma-escalate ang situation agad. Your immediate reaction, aside from being shocked, kailangan kapatid, mag-pray ka, dumulog ka kaagad sa Panginoon. If you feel emotionally prepared and you sense that a constructive conversation is possible, go ahead, approach mo, kausapin mo. But if you feel overwhelmed or if you believe that engaging could lead to further conflict, it might be wiser to give yourself more time and space, but do it in the light that you have forgiven him or her. I guess the question now is, will you crucify yourself with Christ, kapatid? Are you willing to let go and let God, fully trusting him that he is just? If you do, glory to God, kapatid. You have put on your new self. The identity that you have now is found in Jesus. Your forgiveness, like Stephen and the sufferings of the disciple, is a testimony of God's goodness that can lead many to salvation. It is about God after all, not about us. To God be the glory, honor, and praise, mga kapatid. I hope you are blessed. Let's pray po. Heavenly Father, we thank you for the example of Jesus Christ and the disciples who endured great sufferings to share the message of Christ's forgiveness. Give us the strength po and courage to follow their example and forgive those who wrong us. Help us to spread your love and grace in all we do. In the mighty name of our Lord Jesus, we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.